Afternoon everyone, I'm Khalid M. Abdul Manan. So our topic today is about social globalization and its impacts. Social globalization refers to the increasing interconnectedness and interdependency of societies worldwide through the exchange of ideas, information, and cultural practices while fostering understanding and collaboration. It's it also present challenge to local cultures and identities. So ang sinasabi dito is ang pandaigdigang panlipunan ay tumutukoy sa lumalaking pagkakaugnay at pagkasanib ng mga lipunan sa buong mundo sa pamamagitan ng palitan ng mga idea, information at mga kaugalian pangkultura habang nagtataguyod ito ng pag-unawa at pakikipagtulungan. Nagdudulot din ito ng mga hamon sa mga lokal na kultura at pagkakakilanlan. Effects. Number 1 is cultural exchange. Increased exposure to diverse cultures leads to greater understanding and appreciation of different perspective and traditions. Ang sinasabi dito ay palitan ng kultura. Ang nagdagdagang pagkakalantad sa iba't ibang kultura ay humantong sa mas malawak na pag-unawa at pagpapahalaga sa iba't ibang pananaw at tradisyon. 2 is technological advancement. Global communication networks facilitate the rapid spread of information and innovations, accelerating progress in various fields. So, dito naman is pagsulong ng teknolohiya. Ang pangdaigdigang mga network ng komunikasyon ay nagpapadali sa mas mabilis na pagkalat ng impormasyon at pagbabago na nagpapabilis sa pag-unlad sa iba't ibang larangan. Number 3 naman is social movements. Transnational social movements can mobilize collective action on global issues like human rights, environmental protection, and social justice. Mga kilusang panlipunan. Ang mga pandaigdigang kilusang panlipunan ay maaaring magpakilos ng sama-samang pagkilos sa mga pandaigdigang isyu tulad ng karapatang pangtao, proteksyon sa kapaligiran at katarungang panlipunan. Number 4 is increased collaboration, international cooperation on social issues becomes more possible due to enhanced communications and share awareness. Dito naman is ang pakikipagtulungan sa pamamagitan ng mga bansa sa mga isyung panlipunan ay nagiging mas madali dahil sa pinahusay na komunikasyon at magkasanib na kamalayan. Negative effect. Cultural homogenization, the dominance of certain cultures can lead to the erosion of local traditions and language. So ang sinasabi dito is pagkakapareho ng kultura. Ang pagiging nangingibabaw ng ilang kultura ay maaaring humantong sa pagkawala ng mga lokal na tradisyon at wika. Number 2 is social inequality. Globalization can exacerbate existing inequalities, creating disparate and access to resources and opportunities. Ito naman is
kawalan ng pantay na pagkakataon. Ang pangdaigdigang kalakalan ay maaaring magpalala ng umiiral na mga hindi pagkakapantay-pantay na lumilika ng mga pagkakaiba sa pag-akses sa mga mapagkukunan at oportunidad. Number 3 is loss of identity. Individuals may struggle to maintain a strong sense of cultural identity in rapidly changing globalized world. Spread of misinformation. The age of global communication can also facilitate the rapid spread of misinformation and harmful ideologies. So, ang sinasabi dito is pagkakakilanlan. Ang mga individual ay maaring mahirapan na mapanatili ang isang malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan pangkultura sa isang mabilis na nagbabagong pandaigdigang mundo. Purple dito is spread of misinformation. The age of global communication can also facilitate the rapid spread of misinformation and harmful ideologies. Naman is pagkalat ng maling impormasyon. Ang kadalian ng pandaigdigang komunikasyon ay maaari ding magpadali sa mabilis na pagkalat ng maling impormasyon at nakakapinsalang mga ideolohiya. Solutions: promoting cultural diversity, supporting local language and traditions through education and cultural initiative. Mga solusyon dito naman is pagsusulong ng pagkakaiba-iba ng kultura, pagsuporta sa mga lokal na wika at tradisyon sa pamamagitan ng edukasyon at mga inisyatibo sa kultura. Ito is addressing social inequality, implementing policies that promote equitable distribution of resources and opportunities. Dito is pagtugon ng kawalan ng pantay na pagkakataon. Pagpapatupad ng mga patakaran na nagtataguyod ng pantay na pamamahagi ng mga mapagkukunan at oportunidad. Is combating misinformation, developing critical thinking skills, and promoting media literacy. Sinasabi naman is paglaban sa maling impormasyon. Pagpapaunlad ng mga kasanayan sa critical na pag-iisip at pagsusulong ng kamalayan sa media. Number 4 is strengthening international cooperation, fostering collaboration between nations to address shared social challenge. Ito is pagpapalakas ng pandaigdigang pakikipagtulungan. Pagtataguyod ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansa upang matugunan ang mga magkasanib na hamon sa lipunan. Conclusion: social globalization presents a complex interplay of positive and negative impact. By actively promoting cultural diversity, addressing social inequalities, and fostering
responsible communication. Societies can harness the benefits of globalization while mitigating its potential harms. So dito is ang pandaigdigang panlipunan ay nagpapakita ng isang komplikadong ugnayan ng mga positibo at negatibong epekto sa pamamagitan ng aktibong pagsusulong ng pagkakaiba-iba ng kultura, pagtugon sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, at pagtataguyod ng responsableng komunikasyon. Ang mga lipunan ay maaaring mapakinabangan ang mga benepisyo ng pandaigdigang kalakalan habang binabawasan ang mga potensyal na pinsala nito. So yun lang po.